Bukod doon, ang seal ng Corpse King ay natangal. Malamang, may malakas na nang himasok sa bahay. Babalik ako para tingnan. Pansamantala, magpahinga ka muna. Balik sa laban. Sumugod ang Corpse King kay Edward para umatake. Sinalag ni Edward ang atake at kumpiyansang sinabi, hindi mo ako masasaktan. Ngunit napansin niya ang isang bagay. Umiikot ang lagnat sa kanyang katawan. Nagulat siya at napagtanto, ito ba ang lason ng Corpse King? Galit na sumigaw si Olive, hoy, ako ang kalaban mo, hindi siya. Ang tanga mo ba? Hindi mo nga alam kung sino ang dapat mong labanan. Habang sumusugod si Olive, namagitan si Snow Lady, tinanggal ang benda sa kanyang mga mata. Dahil doon, nahila si Olive sa kanyang dimensyon. Agad niyang naramdaman na may mali at nagtaka, may kapangyarihan ba siyang pangdimensyon? Hindi ko inakala na ang isang espiritu ay maaaring maging ganito kalakas. Tinawag siyang hanggal ni Olive at ipinaliwanag na siya at si Edward ay mga vampira at ang kanilang pinakamalaking kaaway ay mga werewolf. Dahil doon, maliit lang ang epekto sa kanila ng mga lason at mahika. Sinabi niya, gumagamit ka ng dimensional magic, ngunit walang saysay. Kahit ilabas mo pa ang buong enerhiya mo, hindi mo ako matatalo. Malamig na sumagot si Snow Lady, tingnan natin. Sumagot si Olive, sa kabila ng pagiging isang espiritu, napaka-arrogant mo. Tingnan natin kung sino ang unang babagsak. Samantala, lumalala ang sitwasyon ni Edward. Mabilis na kumalat ang lason sa katawan ni Edward dahil sa mga atake ng Corpse King. Napagtanto niyang sandali pa lang mula nang magsimula ang labanan. Ngunit, naangkop na niya ang kanyang estilo ng pakikipaglaban. Habang tumatagal ang laban, lalo lang itong humirap para sa kanya. Nagsimula siyang maramdaman na sa kabila ng kanyang buong pagsisikap, hindi man lang siya bahagyang natinag. Nagtaka siya, immortal ba siya? Hindi, imposible yan. Walang tunay na immortal. Tinamaan niya ang Corpse King ng tuhod, iniisip na ang lason nito ay ganap nang nahalo sa kanyang dugo. Alam niyang hindi siya pwedeng magpatuloy sa ganitong pakikipaglaban at nagpa siya na oras na para ipakita ang kanyang tunay na anyo. Sa pagpapakawala ng kanyang tunay na kapangyarihan, sinabi ni Edward. Iniipon ko ang anyong ito para sa iyong amo, ngunit mukhang kailangan kong gamitin ito sa kanyang aso. Ngayon ay makikita mo ang tunay na kapangyarihan ng isang werewolf. Sumugod siya dito, ngunit biglang tumagos sa kanyang katawan ang gulat, nasabi niya, paano ito nangyari? Sa anyo ng werewolf, ang aming katawan ay dapat na napakalakas. Paano niya nagawa ito? Sa kabilang banda, hirap na hirap si Olive. Imposible ito. Paano nagkaroon ng ganoong kalakas na kapangyarihan ang isang espiritu? Napagtanto niya na ang kakayahan nito dati ay kapareho ng isang 7th level ability user. Ngunit pagkatapos nitong mag-level up, ang kapangyarihan nito ay biglang lumakas. Sa kabila ng pagiging initial stage ng 8th level, nahirapan si Olive na labanan ito. Nagtaka siya kung paano naging ganoon kalakas ang espiritu ng nyebe na iniwan ni Luigi. Parehong malakas ang mga kalaban para lumaban sa mga 8th level ability users. Ngunit sina Olive at Edward ang nahihirapan. Kung ganoon kalakas ang mga alaga ni Luigi, gaano siya mismo kalakas? Biglang lumitaw si Master Jing at sinabing, kaya mo na palang banggitin ang pangalan ng aming master ng malakas. Kami ay mga alagad lamang niya, at hindi mo pa nga kami matatalo. Kung narito ang aming amo, namatay ka na sana sa loob lamang ng ilang segundo. Tinanong ni Olive, sino yan? Kalmadong lumapit si Master Jen at sinabing, huwag kang mag-alala. Nandito lang ako para ipaliwanag kung ano talaga ang nangyayari. Lumalaban ka sa isang espiritu ng nyebe, ngunit hindi lang basta. Espiritu ng nyebe, libu-libong taon na siya. Ang lason at sumpa ay walang epekto sa kanila. At ngayon, nakulong ka sa loob ng kanyang domain. Malamang iniisip mo na malapit nang bumagsak ang domain dahil malaki ang enerhiyang ginagamit para mapanatili ito. Ngunit sinasabi ko sa iyo, hindi ito masisira. Sinasipsap ng Snow Lady na iyon ang kapangyarihan mismo ng kalikasan. Kaya niya kayang panatilihin ang domain na ito nang walang katapusan. Ipinaliwanag niya na gaano man karaming beses nilang atakihin ito sa loob ng domain, hindi ito mamamatay. Tinanong ni Olive, ano ang sinasabi mo? Kung may kapangyarihan siyang panatilihing aktibo ang domain magpakailanman, at hindi ko siya kayang patayin habang nasa loob nito, hindi ba't ginagawa siyang halos immortal?
Tumanggaw si Master Jen. Tama, masasabi mong ganoon. Iyan mismo ang dahilan kung bakit siya pinili ng aming master. Ang aming master ay isang tunay na immortal, at alam niyang hindi siya nito kayang saktan. Kaya sumuko siya sa harap nito nang walang pagtutol. Pagkatapos ay binigyan niya si Olive ng payo. Kung taglay mo ang mahika, posibleng matalo mo pa rin siya. Mapait na sumagot si Olive. Nananadia ka ba? Isa akong werewolf. Ibig sabihin, hindi ako pwedeng gumamit ng mahika. Pero alam mo, may sariling bentahe ang pagiging isang werewolf. Halimbawa, mayroon akong napakahabang buhay. Hindi mo ako kayang ikulong dito magpakailanman. Dapat mo ring malaman na kung may umaatake sa domain mula sa labas, maaari itong bumagsak. At ngayon, nakikipaglaban ang kapatid ko sa labas sa maliit na asong iyon. Kapag natapos niya iyon, sisirain niya muna ang domain na ito. At kapag malaya na ako, wala akong palalampasan sa inyo. Sumagot si Master Jen na nakangisi. So, may kapatid ka pala. Malas lang dahil patay na siya. Si Olive, sa kawalan ng paniniwala, ay inakusahan silang nagsisinungaling at iginiit na hindi maaaring namatay si Edward. Ngunit napansin niya ang isang bagay. May butas ang katawan ni Edward. Gulat na gulat si Olive, hindi maintindihan kung paano natalo si Edward sa babaeng iyon. Gayunpaman, naisip din niya na swerte na hindi nila alam ang tamang paraan para patayin ang isang werewolf. Naalala ni Olive na ang tanging paraan para patayin ang isa ay sabay na tamaan ang puso at ulo. Kung hindi iyon nangyari, kahit nahatiin sa dalawa ang isang werewolf, kaya pa rin itong mag-regenerate. Pinakalma niya ang sarili, iniisip na hindi pa talaga patay si Edward at malapit na itong gumaling. Ngunit pinutol ni Master Jen, sinabing malamang iniisip ni Olive na hindi nila inatake pareho ang puso at ulo, kaya dapat ay nakaligtas si Edward. Pagkatapos ay nilinaw niya na patay na si Edward. Inihayag ni Master Jen na ang maliit na babae, na minamaliit ni Olive at tinatawag na Little Spirit, ay talagang mas delikado pa kaysa kay Snow Lady. Nagtataglay siya ng nakakatakot na kakayahan. Kung ang kanyang lason ay pumasok sa katawan ng isang tao, ganap nitong pinawawalang bisa ang kanilang kakayahan sa pagpapagaling. Nilason niya si Edward at iyon ang dahilan kung bakit tumigil sa paggana ang kanyang healing powers. Bilang resulta, kahit isang ordinaryong atake ay sapat na para patayin siya. Kinutya ni Master Jen si Olive sa pamumuhay sa ganoong ilusyon. Ipinaliwanag niya na alam nila kung paano patayin ang isang werewolf at matagumpay nilang nagawa iyon. Naisip ni Olive na halos 30 segundo pa lang mula nang makulong siya sa domain. Nagtaka siya kung talagang nakamamatay ba ang mga pinsala ni Edward o kung ang lason nga talaga ng babae ang pumatay sa kanya. Pagsisisi ang Bamalot sa kanya nang mapagtanto niyang nagkamali siya ng husto sa pagmamaliit sa kanila. Naisip niya na ang kanyang kapabayaan ang nagdulot ng kamatayan ni Edward. Sinisi niya ang sarili, iniisip na kung binalaan niya nang mas maaga ang Wolf King tungkol kay Luigi, wala sana sa mga ito ang nangyari. Kung hindi man lang nila matalo ang alaga ni Luigi, paano nila tatalunan si Luigi mismo? Tinanggap niya na ang kasalanan ay lubusan niyang kanya, ngunit nanumpa siya na hindi niya kailanman patatawarin ang mga pumatay sa kanyang kapatid. Ano man ang mangyari, pagbabayaran niya ang mga ito. Sa sandaling iyon, sinabi ni Master Zin kay Snow Lady na hindi na kailangang patayin si Olive. Isa sa kanilang mga kaaway ay patay na. Sinabi niya na hihintayin nila ang pagdating ng Master bago magpasya kung ano ang gagawin sa natitira. Hanggang noon, maaari niya itong panatilihing nagyelo sa yelo. Pagninilay-nilay ni Master Jen. Habang lumalabas sila sa domain, nagmuni-muni si Master Jen, nagtataka kung bakit ba talaga sila inatake ng mga werewolf sa simula pa lang. Pinaghihinalaan niya na pagkatapos pumunta ng Master sa Ashen Mountain, malamang ay pinatay niya ang isang makapangyarihang miyembro ng werewolf clan, isang taong sapat ang kahalagahan para maghayganti sila. Napansin niya na hindi ito ordinaryong mga werewolf. Ang mga nagpakita ay kabilang sa top 10 fighters sa buong kaharian ng mga werewolf. Sa kabutihang palad, si Snow Lady ang kanilang kalaban, isang halos immortal, kung hindi man, sino mang iba pa, kahit isang cultivator na may kaparehong lakas, ay matatalo. Hindi tulad ng mga tao, ang mga werewolf ay kayang mag-regenerate, na nagbibigay sa kanila ng malaking kalamangan. Ang utos mula sa kaharian ng Niebe.
Naniniwala rin siya na ang mga werewolf ay hindi kusa na naparito. Kumbinsido siya na kumikilos sila sa ilalim ng utos, at 2 tao lang ang kayang mag-utos sa ganoong kalakas na mga mandirigma, ang prince o ang emperor ng kaharian ng mga werewolf. Sa kanyang pananaw, ang emperor ng Snow Kingdom ang nagbigay ng utos. Ipinaliwanag ni Master Jen na kung ang Werewolf King nga ang nagbigay ng utos, kung gayon ay magiging seryoso na ang sitwasyon. Ang hari ay kabilang sa top 10 most powerful beings globally. Ang paghamon sa isang tulad niya ay isang napakapanganib na galaw. Malamang ay napagtanto ng hari na may pinatay sa kanyang mga tauhan, marahil isa sa kanyang mga nangungunang mandirigma. Ibig sabihin, malaki ang posibilidad na magpakita siya para maghayganti. Tahimik na nanalangin si Master Jen na kung dumating man ang Werewolf King, sana ay pagkatapos na ng pagbalik ng kanilang master. Kung hindi, wala silang laban. Ang pagdating ng lobo, bigla, isang malakas na atake ang lumipad patungo kay Master Jen. Habang umiiwas, malakas niyang tinanong kung sino ang naglunsad ng ganoong atake. Agad niyang nakita na ang atake ay nakatuon kay Snow Lady. Sa sandaling tumama ang atake sa kanya, nagsimulang magkaroon ng bitik ang domain. Si Olive, tuliro, ay nagtaka kung sino ang maaaring umatake mula sa labas kung patay na talaga si Edward. Pinanood niya habang nagsimula ng bumagsak ang buong domain. At sa wakas, naramdaman niya muli ang hangin ng kalayaan. Ang kapangyarihan ng hari, naisip ni Master Jen, kapag binanggit mo ang demonyo, siya'y magpapakita. Hindi siya sigurado kung alam pa ba ng Master ang matinding sitwasyon na kanilang kinakaharap. Noon din, lumitaw ang Wolf King sa kanilang harapan. Magalang siyang nilapitan ni Olive, sinabing, "Kamahalan, Wolf King, nandito po kayo." Bago pa siya matapos, lumapit ang Corpse King at nagpahayag, mamamatay din ang isang yan. Ngunit bigla, naglunsad ng malakas na atake ang Wolf King sa Corpse King, itinapon ang puso nito sa lupa. Isang tunay na 9th level ability user. Nagulat na napansin ni Master Jen. Hindi man lang gumalaw ang Wolf King mula sa kanyang kinatatayuan. Ngunit, madali niyang nadaig ang Corpse King, isang taong may malakas na lakas. Kaya pala ganito ang isang tunay na 9th level ability user. Ibang antas ang kanilang kapangyarihan. Hindi tayo pwedeng makipagkumpara. Ilang sandali pagkatapos, lumapit si Snow Lady para hamanin ang Wolf King. Ngunit sinaktan din niya ito, at lumipad ito. Nagulat, bulong ni Master Jen, ano ang nangyayari? Hindi man lang ginagamit ng lalaking ito ang kanyang katawan para umatake. Hindi maaaring magkamali ang aking mga mata. Hindi siya gumalaw mula pa sa simula. At gayon pa man, pinagsusuntok niya ang Corpse King at Snow Lady. Patuloy niya, para bang mayroon siyang kakayahan sa domain tulad ni Snow Lady, ngunit ang kanyang domain ay mas malakas pa kaysa sa kanya. Kamakailan lang niya ginamit ang kanyang domain power at kailangan niya ng hindi bababa sa 10 segundo para makabawi. Hanggang noon, wala siyang magawa. Para naman sa Corpse King, mailalabas lang niya ang kanyang kapangyarihan kung siya ay malapit sa kanyang target. Tulad ni Corpse King, mailalabas lang niya ang kanyang kapangyarihan kung malapit siya sa kanyang target. Ngunit laban sa Wolf King, imposibleng makalapit siya. Sa pagtanto ng kawalan ng pag-asa ng sitwasyon, naisip ni Jing, kung walang magawa si Corpse King at Snow Lady, wala rin akong pag-asa. Ito na siguro ang katapusan nating lahat. Habang walang magawa silang nanonood, nagsimulang maglakad ang Wolf King patungo sa bahay. Sumigaw si Master Jing, tigil dyan. Saan mo ba iniisip na pupunta ka? Sumulong silang tatlo para harangan ang kanyang landas. Nagbabala si Jing, huwag mong subukang pumunta dyan. Kahit hindi ko magamit ang kapangyarihan ko sa loob ng iyong domain, gagamitin ko ang sarili kong katawan para pigilan ka. Ngunit sa isang simpleng shockwave, ibinalibag sila pabalik ng Wolf King. Pagkatapos ay nanunuya itong sinabi, mayroon akong katawan ng isang werewolf. Sa tingin mo ba, matatalo ako ng mahihinang tao na tulad ninyo sa inyong marupok na mga katawan? Naramdaman ni Jing ang labis na pagkakaiba sa kapangyarihan. Wala akong magawa. Wala nang paraan para pigilan ang halimaw na ito. Master, patawarin niyo ako. Wala akong silbi. Kahit magkakasama, hindi namin napigilan ang Wolf King. Ang pagdating ng Bloodfield Team. Nang sandaling iyon, lumitaw ang Bloodfield Team sa harap ng Wolf King. Agad silang nakilala ni Jen. Iyan ang grupo ni Mr.
Lu, ang Bloodfield Demon. Isa sa mga miyembro, si Ging, ay nagkomento, so ito ang Wolf King ng Snow Kingdom. Gaano man kasakit aminin, ang aura ng taong ito, ipinapaalala niya sa akin si Instructor Lu Wuji. Ngini siya ni Yellow Demon. Ano ang ikinatatakot? Ang mga lobo ay walang iba kundi mga ligaw na aso na hindi natin pwedeng alagaan. Tumango si Fu sa pagsang-ayon. Tama ka, Yellow Demon. Ang kailangan lang natin ay turuan ng tamang leksyon ang matandang mud na ito. Seryosong pinutol sila ni Blood Tiger. Hindi ito oras para magbiro. Ang ating kalaban ay napakalakas. Kailangan natin siyang pigilan bago dumating si Instructor Lo. Kung hindi, walang ibang makakagawa. Huwag na huwag kayong magpapakalat. Ang Wolf King at ang hindi nila pagsuko. Pinalibutan ng Bloodfield team ang Wolf King. Nang makita sila, nagsimula siyang tumawa. Ayoko sa mga tao na tulad ninyo. Kahit nakaharap na kayo sa kamatayan, tumatanggi pa rin kayong sumuko. Kung binigyan ka ng Diyos ng utak, bakit hindi mo gamitin? Ang pagsugod sa akin na parang mga carrot at labanos ay walang maidudulot na mabuti sa inyo. Babala ni Blood Tiger sa kanyang koponan. Nagpapakawala siya ng enerhiya. Lahat ay maging handa. Sa sandaling iyon, dumating si General Su Ling Chao sa pinangyarihan. Kalmado niyang hinarap ang hari ng lobo. Mahal na hari ng lobo, kailangan kong hilingin na huminto kayo. Ang pagtawid sa hangganan ng walang pahintulot ay isang internasyonal na krimen. Iminumungkahi kong umalis kayo kaagad. Kung babalik kayo na may tamang pahintulot, malugod namin kayong tatanggapin bilang isang panauhin, ngunit ang paglusot na parang magnanakaw ay hindi katanggap-tanggap, patuloy niya. Hindi pa ninyo inaatake ang sino man sa aming mga sundalo, kaya binibigyan namin kayo ng pagkakataong umalis. Ngunit tandaan, kung sasaktan ninyo kahit isa sa aming mga tauhan, magdedeklara kami ng digmaan, at tinitiyak ko sa inyo na hindi iyon magtatapos ng maayos para sa inyo. Tumatawang malamig, sumagot ang hari ng lobo, magdedeklara kayo ng digmaan dahil lang sa balak kong pumatay ng ilan sa inyong mga tao. Pagkatapos, na may nakikitang galit, sinabi niya, alam ba ninyo kung ano ang ginawa ng inyong mga tauhan? Isa mula sa inyong hukbo, si Luji. Ang bastardo na pumatay sa aking panganay na anak. Siya sana ang magmamana ng aking titulo at magiging susunod na hari ng angkan. Sinaman niya sila ng tingin, ang boses niya'y puno ng puot. Sabihin ninyo sa akin, ang buhay ba ng isang prinsipe ay katumbas ng sa isang ordinaryong sundalo? Ipinadala ko ang aking mga piling gwardya, ang aming mga nangungunang mandirigmang werewolf, upang imbestigahan ang bagay na ito, at sila ay nagtamo ng parehong kapalaran ng aking anak. Kung hindi ako mismo ang pumunta rito, paano ko ipaghihiganti ang aking anak? Ano man ang sabihin ninyo, hindi ako aalis ng hindi naghihiganti. Sinubukan ni Su Ling Chao na kausapin ang hari ng lobo, na sinasabing, wala rito si Ginoong Luan ngayon. Paano ninyo balak maghiganti? Anumang sama ng loob ninyo ay sa kanya. Huwag ninyong idamay ang kanyang pamilya rito. Iyon ay labis na mali. Ngunit umungol sa galit ang hari ng lobo. Wala akong pakialam. Pinatay ng bastardong Luan ang aking anak ngayon. Pupuksin ko ang buong pamilya niya at sino mang susubok na pigilan ako ay magtatamo ng parehong kapalaran. Habang nagsasalita, nagsimula siyang magbago. Nagbabala si Suong Cha, lahat ay maghanda. Nagbabago siya sa kanyang tunay na anyo. Makalipas ang ilang sandali, kumpleto na ang pagbabagong anyo. Ang hari ng lobo, na nasa anyo na ng werewolf, ay ngumisi. Naiintindihan niyo na ba? Kung pinahahalagahan ninyo ang inyong mga buhay, umalis na kayo, kundi ay mapipilitin akong patayin ang bawat isa sa inyo. Mahigpit na sumagot si Su Ling Chao. Patawarin niyo ako, ngunit hindi ko kayo hahayaan na gawin iyan. Suportado siya ni Shuang, na nagsabing, hindi natin maaaring hayaan na masaktan ang pamilya ni Ginoong Lu Chen. Sino mang susubok ay dadaan muna sa akin. Nagtaas ng kilay ang hari ng lobo at nagsimulang maghanda sa pag-atake. Manahimik kayo. Maaari kayong magsalita ng kahit anong gusto nyo, ngunit walang sino mang makakalabas ng buhay. Bibigyan ko kayo ng huling pagkakataon. Narito lamang ako upang lipulin ang pamilya ni Lu Chen. Ang iba sa inyo ay maaaring tumakas. Kung mananatili kayo, mamamatay kayo kasama nila. Humakbang si Lolo E na hindi natinag. Masyado kang mayabang. Kung may lakas ka ng loob,
Atakehin mo kami. Tingnan natin kung sino ang wawasak sa pamilya ng sino. Umungol ang hari ng lobo. Matanda, nagmamagaling ka. Kung gayon, ikaw ang unang mamamatay. Kasabay nito, sumugod siya kay Lolo. Sumigaw si Shuang. Nabaliw na ang halimaw na ito. Walang pinipili siyang umaatake. Bigla, isang pagsabog ng enerhiya ang sumalubong sa pag-atake ng hari ng lobo. Nagulat, iginiit niya, sino ang nangahas na humadlang sa akin? Sa wakas, dumating na si Luan. Lumitaw sa likod ng hari ng lobo, lumiwanag ang mukha ni Jekan sa ginhawa. Instructor, sa wakas ay narito na kayo. Napasinghap si Shuang. Tingnan nyo, bumalik na ang aking guro. Ngayon ay magiging maayos na ang lahat. Napabuntong hininga si Nagbaw sa ginhawa. Salamat sa langit, dumating si Ginoong Luo sa tamang oras. Akala ko tapos na tayo. Ngumisi ang hari ng lobo. Luchin, hinihintay ka namin. Akala ko ay isang duwag ka na tinalikuran ang kanyang mga tao upang mamatay. Tinitigan siya ni Luan at malamig na sinabi, Hari ng lobo, hindi ko inaasahan ang gayong kahangalan mula sa iyo. Kaya sabihin mo sa akin, paano mo gustong mamatay? At pagkatapos kitang patayin, dapat ba kitang ilibing sa iyong bansa o sa akin? Sumanghal ang hari ng lobo, mayabang pa rin. Hindi ba, dapat ay handa ka ng mamatay. Huwag kang mag-alala, ihahandog ko ang iyong katawan bilang pagpupugay sa aking anak. Sa ganoong paraan, makakapagpahinga siya ng mapayapa sa langit. Iniwasan ang papalabas na atake, sagot ni Luan. Kaya, gusto mo akong patayin bilang pagpupugay sa iyong anak. Sige, ngunit hayaan mong sabihin ko sa iyo, hindi siya matutuwa na makita ako. Pag-isipan mo, ano ang mararamdaman mo kung ang taong pumatay sa iyo ay magpakita sa harap mo? Patuloy niyang nanguuyam. Pero teka, ang muli ninyong pagkikita ay magiging nakakaantig. Ama at anak, magkasama sa kamatayan. Pagkatapos ay sinuntok ni Luan ng malakas ang hari ng lobo. Umungol ang werewolf. Mahina iyon. Hindi pa ako kumakain kamakailan. Hayaan mong ipakita ko sa iyo kung paano lumalakas pagkatapos ng tamang pagkain. Kasabay nito, sinuntok niya ng malupit si Luchin, na nagpatilapon dito. Lahat ng nanonood ay napasinghap. Ito ang unang beses na nakita nating tamaan si Luchin ng ganyan. Ano ang mangyayari sa laban na ito? Dumudugo ang bibig, tumayo si Luan at sinabing, mabuti. Hindi ako nasa rurok ng aking lakas ngayon. Kung hindi, patay ka na sana. Ngunit malinaw, kailangan kong ipakita sa iyo kung gaano talaga ako kalakas. Minamaliit mo ako. Samantala, isang babae ang agarang tumawag kay Mian. Mian, tahol ni Mian sa telepono. Makinig ka, ipadala ang buong koponan sa Pangwangwan Town. Kunin ang lahat ng reporter ng lungsod doon. Magdala ng pinakamahusay na mga kamera. Isang internasyonal na labanan ang nagaganap at bumalik si Luchin. Naisip niya sa sarili, walang makapagsasabi kung sino ang mas malakas sa pagitan ni na Queen Mang at Luchin. Ngunit marami na akong narinig tungkol sa hari ng lobo. Nagdududa ako kung matatalo siya ni Luchin. Gayunpaman, kung mamatay si Luchin dito, ang reputasyon ng aming pamilya ay tataas ng husto. Sinusuportahan namin si Qin Mang mula pa sa simula. Ang kanyang pagkamatay ang magiging dahilan upang si Keikan Mang ang maging walang kalaban-laban na panalo, bulong niya ng may kagalakan. Halika na, hari ng lobo. Patayin mo na si Luan. Bumalik sa larangan ng digmaan, naglunsad si Luchin ng sorpresang atake sa hari ng lobo na madali namang naiwasan. Gamit ang kanyang combat domain, ikinulong ng hari ng lobo si Luchin. Nang aasar siya, gaano ka katagal balak tumakbo? Manatili ka lang sa isang lugar at labanan mo ako. Habang sumusuntok, halos hindi na naman nakaiwas si Luan. Naisip ni Luan sa sarili, kailangan kong kumilos ng mabilis. Ang halimaw na ito ay nagiging mas mahirap harapin. Si Chiching, na nanunood mula sa malayo, ay sumigaw, tama ba ang nakikita ko? Ito marahil ang unang pagkakataon na may nagbibigay ng ganoong kahirapan kay Instructor Luo. Tanong ni Shuang, talaga bang ganoon kalakas ang matandang iyon? Sagot ni Lolo nang may pagkabahala, Shuang. Hindi natin kayang isipin kung gaano kalakas talaga ang hari ng lobo. Kung magtatagumpay si Luan na talunin siya ngayon, malilista ito sa kasaysayan. Sa gitna ng labanan, bulong ni Luan, maaaring nababaliw na ako.
Kapag malayo ako sa kanya, niloloko ako ng kanyang domain. Ngunit ang paglapit ay nangangahulugang mahuhulog ulit ako dito. Kailangan kong humanap ng diskarte para talunin ang hari ng lobo. Walang silbi ang long-range attacks. Ito ay kailangang tapusin sa kamay sa kamay. Kinakabahan namang nagsalita si Ginoong Lua. Ano ba ang nangyayari? Ilang araw pa lang ang nakalipas, normal naman ang lahat. Saan biglang nanggaling ang mga kakaibang taong ito? At bakit nila hinahabol si Luchin? May nag-target ba sa kanya? Pinakalma siya ni Ling Jia, sinabing hindi siya dapat mag-alala. Binigyang diin niya na si Luchin ay napakagaling at walang mangyayari sa kanya. Naalala pa niya ang unang araw na nakilala niya ito. Alam mo, si Luchin ay laging isang hakbang na nauuna sa lahat, at kapag may gusto siya, lagi niya itong nakukuha. Idinagdag niya na kung nilalabanan ni Luchin ang hari ng lobo, tiyak na may kumpiyansa siyang mananalo. Sumang-ayon si Jinjin, sinabihan si Ginoong Lu na huwag mag-alala. Binanggit niya na nasaksihan din niya ang kakayahan ni Luchin ng personal. Talagang kahanga-hanga siya. Naalala niya kung paano sa isang gabi lang, ipinakita niya sa kanya ang kanyang tunay na kakayahan. Gulat na gulat si Yulan, sumigaw, isang gabi lang. Ngunit bago pa niya matapos, pinutol siya ni Ling Jia, hinimok siyang huwag sirain ang imahe ni Luo Chen nang hindi man lang ipinapaliwanag kung ano ang nangyari ng gabing iyon. Sabihin mo sa amin kung ano talaga ang nangyari. Medyo nataranta, sumagot si Jinjin na wala namang malaki. Nang gabing iyon, nakipaglaban kami sa isang malakas na multo. Maling-mali ang pagkakaintindi mo. Samantala, nagtipon ang mga reporter at kinukuhanan ang matinding labanan nina Luchin at ng hari ng lobo. Nagbubulungan ang mga tao sa paligid nila na may kagalakan. Sa wakas, nagbalik si Luchin, at sa pagkakataong ito ang kanyang kalaban ay walang iba kundi ang hari ng lobo. May nagtanong, bakit naman magpapakita sa ating Tanggu City ang isa sa mga nangungunang 10 mandirigma sa mundo? Binaliwala ito ng isa pang reporter, sinabing, sino ang may pakialam? Mayroon tayong hindi kapani-paniwalang istorya para bukas. Simulan na ang pagkuha ng video ng mabilis. Bulungan ng iba kung gaano kasaysayan ang sandaling ito. Dalawang nangungunang mandirigma ang nagbabanggaan mismo sa harap ng kanilang mga mata. Tinukso ng Wolf King si Luchin, sinabing kanina ay napakayabang niya. Ngunit tingnan mo siya ngayon. Nawalan ka ng kumpiyansa matapos mong makita ang aking kapangyarihan. Hindi ba ikaw ang nagsasabing kaya mo akong talunin nang hindi mo pa ginagamit ang iyong pinakamataas na lakas? Ngayon, tingnan mo ang iyong sarili na hirap na hirap. Nagpatuloy siya sa panunokso, sinabing lahat ng nakaraang kalaban ni Luchin ay mahihina. At ito ang una niyang pagkakataon na makaharap ang isang tunay na malakas. Bakit ka tahimik ngayon? Huwag mong sabihing natatakot kang magsalita. Nang bigla, sinuntok ni Luchin ang mukha ng Wolf King, na pumutol sa kanyang monologo. Galit siyang nagsabi na mag-focus sa laban at tigilan ang pagsasalita ng kung ano-ano. Ang Wolf King, na nagulat, ay umatras at umungal, paano mo nagawang suntukin ako? Ngunit ngumiti pagkatapos, wala. At least ngayon, nagiging kapana-panabik na ang laban. Hanggang ngayon, itinuturing lang kitang punching bag, ngunit sa wakas ay sumuntok ka rin. Binalaan niya si Luchin, wala kang ideya kung anong presyo ang babayaran mo sa pakikipag-away sa akin. Bigla, isang malakas na atake ang tumama sa Wolf King mula sa likuran. Nagulat siya at sumigaw, sino ang umatake sa akin? Napakalakas ng pagsabog mula sa atake. Kahit ang mga reporter ay nagsimulang matangay. Nagtanong si Shuang kay General Su nang may pagkalito, ano ang nangyayari dito? Walang katuturan ang lahat ng ito. Sumagot si General Su, ano ang ginagawa ng mga tao mula sa 10 Horizon Mountain dito? Kanina, nang pumasok ang Wolf King sa ating bansa, kinontak ko ang mga nakatataas na awtoridad upang asikasuhin ang bagay na ito. Mukhang pinadala nila ang mga cultivator na ito para tumulong, bagaman matagal sila bago dumating. Maaari na sana tayong lahat ay patay na ngayon. Ang mga cultivator mula sa 10 Horizon Mountain ay humakbang pasulong at sinabi kay Luchin, hindi mo na kailangang gumawa ng anuman ngayon. Tumabi ka lang at panoorin kung paano namin asikasuhin ang mga bagay-bagay. Nang makita sila, namangha ang mga reporter. Sandali, mga cultivator ba ito? Nakikita ko ba talaga ang mga taong lumilipad gamit ang aking sariling mga mata?
Isang lalaki na nakatayo sa tabi nila ang nagpaliwanag, malinaw na wala kang alam tungkol sa mundo ng cultivation. Ang master na iyon doon, ang pangalan niya ay Jin Yang, isa sa mga pinakatanyag na cultivator sa Chinese martial circles. Madalas siyang itinalagang hurado sa mga kompetisyon na may mataas na antas at ang kanyang mga kapangyarihan ay nangunguna. Idinagdag niya na si Lu Qin ay may koneksyon sa kanila, kaya sila dumating upang tulungan siya. Maaaring mayroon tayong pag-asa na talunin ang Wolf King. Isa pang reporter na inaayos ang kanyang salamin ang malungkot na nagsabi, kung kahit sila ay hindi kayang talunin ang Wolf King, kung gayon wala nang sino man sa mundong ito ang makakatalo sa kanya. At pagkatapos niyan, magiging labis na mahirap ang mga bagay para sa ating lahat. Nagulat na tanong ni Lu Qin sa cultivator, kakasabi mo lang sa akin na tumabi. Maaari ko bang malaman kung sino ka para bigyan ako ng utos? Kumpiyansang sumagot si Jin Yang, malalaman mo rin sa lalong madaling panahon. Narito ako upang panatilihin ang karangalan ng mga Chinese cultivator. Sa totoo lang, bata, dapat kang maging masaya na dumating ako sa tamang oras para iligtas ka. Kung naantala pa ako kahit kaunti, tinapos na sana ng Wolf King ang buhay mo. Nagpatuloy siya sa pagmamayabang, ang aking teknik ng dragon ay hindi lang malakas, nakamamatay ito. Kapag tumama ito, kahit ang isang Diyos ay hindi makakarecover. Kung ikukumpara dyan, ang Wolf King ay parang aso lang. Ngayon, ipapakita ko sa kanya ang tunay na kapangyarihan ng aming sekta. Bigla, lumapit ang Wolf King kay Jin Yang. Nang-uuyam na sinabi ng Wolf King, kaya ikaw ang magtuturo sa akin. Sige, bago si Lu Wuji, ikaw naman ngayon. Walang babala, sumuntok siya ng malakas kay Jin Yang, napakalakas na lumipad ang pelukan ni Jin Yang. Lubos na nagulat ang mga reporter na nanonood. Siya ang huli nating pag-asa. Paano siya natalo? Habang bumagsak si Jin Yang sa lupa, sumigaw ang mga reporter, Old Jin Yang, ayos ka lang ba? Isa sa kanila ang malungkot na bangulong, kailangan nating patayin ang broadcast. Talo ang mga mandirigma ng ating bansa. Wala na tayong pagpipilian. Dalhin muna natin sila sa ospital. Iisipin na lang natin ang iba pa mamaya. Samantala, nagmadali ang mga alagad ni Jin Yang at sinubukang atakihin ang Wolf King, ngunit mabilis na pinabagsak ng Wolf King ang isa sa kanila sa isang suntok. Nanginginig na sinabi ng isa sa mga mandirigma, halimaw siya. Ano man ang gawin natin, hindi natin siya kayang talunin. Ang pinakamainam ay sumuko na ang lahat. Nang marinig ito, sinugod siya ng Wolf King at tumawa, matalino ka. Gusto ko yan, puna ni Master Jen. Walang nakakaalam kung anong mangyayari ngayon. Hindi rin nagtagal si Jin Yang. Sa kabila ng pagiging isang 6th-tier ability user, kahanga-hanga ang katotohanang nagawa niyang tumagal ng ganito katagal, ngunit walang posibilidad na makapagpatuloy pa siya. Idinagdag ni Master Nanqing, kahit malakas ang isang tao, matatalo pa rin sila sa huli. Ang baluti ng Wolf King ay kayang magpakita at sirain ang anumang kakayahan. Ang kanyang katawan ay parang matigas na bato. Kung walang napakalakas na sandata, imposibleng saktan siya. Kaya masasabi nating hindi kayang pigilan ang Wolf King sa kasalukuyan. Walang sino man ang sapat na malakas para talunin siya. Naisip ni Master Jing sa sarili, naiinis ako sa taong ito. Ngunit hindi siya mali. Inamin niya na ang baluti ay lubhang napakalakas, kayang itaboy ang anumang salamangka, at imyun sa karamihan ng mga atake. Nagtanong si Master Jen, pero paano tayo mananalo? Sumagot si Master Nanqing, iyan ang tunay na problema. Wala rin akong alam sa ngayon. Tanging ang aming master lamang ang may kapangyarihang pigilin ang halimaw na ito. Ang mga kagamitan at kakayahan ng lalaking ito ay masyadong mapanganib. Laminggalinga ang Wolf King, halatang hindi nasisiyahan. Hindi na masaya ang pagpatay sa mga mahihinang ito. Saan tumakbo ang maliit na daga na si Lu Qin? Hindi ako masisiyahan hanggat hindi ko siya napapatay. Samantala, sinimulan ni Lu Qin ang pagbuo ng isang barrier gamit ang kanyang kapangyarihan. Mapang-uyam na tumawa ang Wolf King. Bakit ka gumagawa ng barrier? Walang silbi iyan. Hindi mo alam, di ba? Ang aking baluti ay kayang putulin ang anumang uri ng enerhiya. Kung tatamaan ko ang barrier na iyan, masisira ito. Nagsasayang ka lang ng iyong enerhiya. Bukod doon, wala pang barrier na hindi ko nabasag. Ngumiti si Lu Qin at sumagot,
Iniisip mo ba talagang ginawa ko ang barrier na ito para pigilin ka lang? Mali ang iniisip mo. Hindi ko ito ginawa para pigilan ka. Tumingin siya sa paligid sa mga tao at nagpatuloy, nakita ko ang napakaraming tao na nagre-record ng aming laban, ang ilan ay nakikialam pa. Sinisira niya ng saya para sa akin. Gusto kitang patayin ng maayos. Gusto kong maramdaman mo ang bawat suntok na ibibigay ko at panoorin ang pagbasag ng iyong pagmamataas. Dahil doon, malakas na sinuntok ni Luchin ang Wolf King. Umungal ang Wolf King, kahit alam mong werewolf ako, naglakas loob kang atakihin ako ng malapitan. Mukhang gusto mong mamatay. Samantala, nagsimulang gumalaw si Master Jin Yang. Napabulalas ang lahat sa paligid nila. Master Jin Yang, ayos ka lang ba? Heto, uminom ka ng tubig. Isang reporter ang biglang sumigaw, tingnan nyo, nagsimula na ulit ang laban. Habang tinutulungan si Jin Yang na uminom, isinubo nila ang bote sa kanyang bibig. Bamulong ang taong iyon, bilasan mo, simulan ang live stream. Malaki ang demand sa laban ni Luchin. Kung i-record natin to, kikita tayo ng napakalaki. Hirap na huminga si Jin Yang, umubo at bamulong, anong klaseng pagbigay ito ng tubig? Tinutulungan ba nila ako o pinapatay? Sa labanan, nagpatuloy ang reporter sa pagsasalaysay, tulad ng nakita nyo, natalo si Master Jin Yang sa isang atake lang ng Wolf King. Ngunit ngayon, pumasok na si Luchin sa laban. Pinapatunayan ni Luchin na lahat ng chismis tungkol sa kanya na mahina ay mali. Siya pala ay isang top-tier fighter, hindi natatakot kahit sa mga kalaban mula sa ibang bansa. Umungal ang Wolf King kay Luchin, sumuko ka. Kahit tumayo lang ako rito at hayaan kang atakihin ako, hindi mo pa rin ako kayang saktan. Walang saysay ang pagpupumilit. Habang nagpupumiglas ka, mas lalo kitang gugustuhing patayin. At kapag ginawa ko yan, mabagal at masakit na kamatayan ang mararanasan mo. Pagkatapos mong mamatay, wala nang iba pa rito ang makakaligtas. Sumagot si Luchin, kung ganoon ka kumpiyansa, bakit hindi ka na lang? Tumayo ng tahimik at hayaan mo akong umatake. Nakakita na ako ng maraming nagyayabang na mandirigma na katulad mo. Ipinagmalaki rin nila ang kanilang kapangyarihan. Ngayon, nakalibing na sila ng 6 na talampakan sa ilalim ng lupa. Sinaman niya ng tingin ang Wolf King at malamig na idinagdag, mukhang ikaw naman ang susunod na ililibing sa tabi ng iyong anak. Nang bigla, nilapitan ng isang reporter si Master Jin Yang at nagtanong kung maaari siyang mag-interview. Tulad ng nakikita nyo, isang matinding labanan ang nagaganap sa pagitan nina Luchin at ng Wolf King. Sa iyong opinyon, sino ang mananalo? Mahinahong sumagot si Jin Yang na hindi mananalo si Luchin. Nagtanong pa ang reporter, maaari mo bang ipaliwanag kung bakit? Sa tingin ko, matutuwa ang aming mga manunood kung magiging malinaw ito. Hinikayat ni Jin Yang ang lahat na makinig ng mabuti at idineklara, tiyak na matatalo si Luchin ngayon. At kung hindi, isusumpa ko na puputulan ko ang sarili kong ulo. Iyan ang pangako ng isang martial artist. Kung manalo si Luchin, malaya kayong gamitin ang aking pugot na ulo bilang football. Samantala, sa himpapawid, nagpakawala si Luchin ng isang mapaminsalang suntok sa Wolf King. Gayunpaman, tinanggap ng Wolf King ang tama ng walang pagkilos at ngumiti, sinabing wala siyang naramdaman. Para lang itong bahagyang pangangati sa aking katawan. Ilang beses mo pa akong suntukin, mananatili ang resulta. Hindi ako masasakatan kahit kaunti ng iyong mga suntok. Sa halip, baka ikaw pa ang mapagod. Wala kang pag-asang manalo ngayon dahil kalaban mo ang iyong matinding ama. Sa sandaling iyon, umatras si Luchin at sa mahinahong tono ay sinabi, tapos na ang trabaho ko rito. Naguluhan ang reporter, nagtanong, ano ang nangyari? Bakit biglang huminto ang laban? Maging ang cameraman ay nagulat at bamulong, hindi ba sila magpapatuloy? Nagsisimula pa lang sanang mag-enjoy ang mga manunood sa aksyon at ngayon ay pinahinto na nila ang laban. Muling nagsalita si Master Jin Yang. Tulad ng hula ko, talo na si Luchin. Iyan ang dahilan kung bakit nila tinapos ang laban. Gusto nilang aminin ang pagkatalo sa harap ng lahat. Ipinaliwanag niya, hindi ba ninyo nakikita? Sinipsip ng Wolf King ang lahat ng atake ni Luchin nang walang tinamong pinsala. Sa paggawa nito, nilinaw niya kung gaano kalaki ang agwat ng kapangyarihan sa pagitan niya at ni Luchin. Hindi lang ito pagkatalo, kundi isang pampublikong kahihiyan.
Kung nagpatuloy pa ang laban, napatay na sana si Lu Qin at naging biro na lang. Si Su Lingqiao, habang pinapanood ang buong eksena, ay nagmuni-muni. Gaano man kalakas ang isang tao, palaging may mas malakas. At ang Wolf King na ito, nasa ibang antas talaga siya. Kung pag-uusapan natin ang mga Chinese cultivator, marahil ang God of Sword lang ang may pag-asa laban sa kanya. Nagpadala na ako ng tao para sunduin siya, ngunit hindi ako sigurado kung darating sila sa oras. Kung hindi darating ang God of Sword, sa lalong madaling panahon, hindi ko alam kung paano natin mapipigilan ang Wolf King. Nagpatuloy siya sa pag-iisip, si Lu Qin ang ating trump card. Kung kahit siya ay hindi makapagbigay ng mapagpasyang tama, duda ako na may sino man sa ating buong militar ang makakagawa nito. Malalim din ang pag-iisip ni Giking. Kahit ang ating instructor na si Lu Qin ay nahihirapan, bagamat sa totoo lang, nasa 20s pa lang siya. Ang taong nakaharap niya, hindi pa nga natin alam ang kanyang edad. At huwag nating kalimutan, ang taong ito ay nasa ranggo na number 9 sa Global Power Index. Ibig sabihin, 8 tao lang sa buong mundo ang mas malakas kaysa sa kanya. Natatakot si Giking, nararamdaman ang matinding presyon mula lamang sa aura ng Wolf King. Ang presensya pa lang niya ay tila kamatayan ang nakatayo sa harap namin. Ang pagtingin lang sa kanya mula sa malayo ay sapat na para punuin ako ng takot. Kung nakatayo ako sa harap niya, hindi man lang ako makakapagsalita. Gayunpaman, sa harap ng napakalaking kapangyarihan na iyon, ang kanilang instructor, si Lu Qin, ay hindi lang nakatayo ng matatag, kundi binibigyan pa ang Wolf King ng isang disenteng laban. Sa paggawa nito, napatunayan ni G. Lu na siya ay isang tunay na henyo. Naniniwala si King na kahit matalo si Lu Qin ngayon ngunit makaligtas, balang araw ay tatalunan niya ang Wolf King sa hinaharap. Sa ibang dako, tinanong ni Master Nanqing si Master Jin, hindi ka ba tatakbo? Si Master Lu ang huling pag-asa natin. Kung matalo siya, wala nang matitira na makakatalo sa Wolf King. At kapag natalo siya ng Wolf King, tayo ang unang pupuntahan niya. Habang may pagkakataon ka pa, tumakas ka. Dahil kapag namatay si Master Luo, ang mga protektibong spell na nakapaligid sa atin ay mawawala rin. Pagkatapos noon, kahit papaano ay magkakaroon ka ng pagkakataong mabuhay ng malaya. Sinabi ni Master Jen, patawarin mo ako, ngunit ang pagtataksil ay wala sa aking dugo. Kapag tinanggap ko ang isang tao bilang aking master, nangangahulugan ito na ang aking buhay ay pag-aari nila. Itinuro niya na bagamat sinasabi mo sa akin ang lahat ng ito, nakatayo ka pa rin dito, na nagpapatunay kung gaano kalaki ang tiwala nilang lahat sa lakas ng kanilang master. Kahit na ang kalaban ay nasa ranggo 1 sa buong mundo, wala sa amin ang tatakbo. Tatayo kami ng buong tapang dahil lubos kaming nagtitiwala sa lakas ng aming master. Umungal ang Wolf King, nagtanong, gaano katagal mo planong patagilan ang laban na ito? Lamambat na ba ang mga kamay mo sa pagsuntok? Sumuko ka na lang at bibigyan kita ng mabilis na kamatayan. Ngunit bigla, bumulwak ang sakit sa katawan ng Wolf King, hinawakan niya ang kanyang dibdib, sumigaw siya, ano yun? Hindi pa ako nakaramdam ng ganoong tama. Lintik ka, Lu Qin. Anong ginawa mo sa katawan ko? Pakiramdam ko ay nasusunog ako mula sa loob. Mahinahong sumagot si Lu Qin, anong ginawa ko? Ginamit ko lamang ang maliit na bahagi ng enerhiya ng aking katawan. Matagal ko nang pinaglalaroan ang trick na ito, ngunit hindi ko pa nakukuha ang pagkakataon na may tala ng maayos ang mga epekto nito. Kaya nagpasya akong subukan ito sa iyo upang makita kung ano ang pakiramdam. Sumigaw ang Wolf King sa pagkadismaya. Tigilan mo ang kalokohan at sabihin mo sa akin kung anong ginawa mo. Wala pang salamangka na kayang lampasan ang aking baluti. Kaya, paano pumasok sa katawan ko ang sa iyo? Sabihin mo sa akin kung anong ginamit mo. Sumagot si Lu Qin, mukhang hindi ka kasing talino ng akala ko. Hindi ako gumamit ng anumang spell sa iyong katawan. Ang ipinasok ko sa iyo ay hindi pisikal na kapangyarihan o salamangka. Ito ay isang bagay na tinatawag na Fire Spirit. Ipinaliwanag niya na ang Fire Spirit ay pumapasok sa katawan at nagdudulot ng pakiramdam na parang nasusunog. Hanggang hindi matututunan ng isang tao na kontrolin ito, nagdudulot ito ng matinding paghihirap, itinutulak ang katawan at baluti sa kanilang limitasyon hanggang sa maging walang silbi ang mga ito.
At para malaman mo, hindi ko kailanman binalak na patayin ka sa pamamagitan ng aking mga kamao. Akala mo ba ay napakababaw ko para hindi malaman kung gaano katigas ang katawan ng isang werewolf? Gayunpaman, dumating ako rito at nagsimulang suntukin ka. Maaaring mukha akong nagpapakatanggal sa harap ng lahat, ngunit sa panahong iyon, tahimik kong ipinasok ang fire spirit sa iyong katawan. Inamin ni Luchin na tunay siyang interesado na subukan kung gaano katigas talaga ang katawan ng isang werewolf. Narinig ko na ang iyong lahi ay nagsasanay mula pagkabata upang makayanan ang salamangka. Kaya ngayon gusto kong makita kung ano ang mangyayari kapag ang aking fire spirit ay dumampi sa iyong kaluluwa. Nang magsimulang umiral ang fire spirit, umubo ng dugo ang Wolf King at napaluhod. Nanood si Shuang na gulat, nagtanong, anong nangyayari kay Lolo? Maging ang cameraman ay natigilan. Kakaiba ito. Inangkin ng Wolf King na hindi siya apektado ng mga suntok. Ngunit ngayon ay napaluhod siya. Hirap na huminga, bumulong ang Wolf King. Imposible ito. Ang enerhiya na itinurok mo sa akin, napakalakas. Walang katawan ng tao ang kayang humawak ng ganoong enerhiya. Dapat ay gumagamit ka ng ilang trick para lokohin ang lahat. Hindi pa rin ako makapaniwala na kaya mong mag-imbak ng ganoong nakakatakot na enerhiya sa loob ng sarili mong katawan. Sumagot si Luchin, paumanhin, ngunit lahat ay may sariling mga lihim, at walang sino man ang sapat na mangmang para isigaw ang kanilang mga lihim ng malakas para marinig ng mundo. Tiningnan niya ang Wolf King nang may paghamak at idinagdag, nagkamali ka sa pagbunyag ng iyong baraha. Huwag mong asahan na gagawin ko rin ang kaparehong pagkakamali. Sa kanyang isip, napag-isipan ni Luchin na kung wala siyang Emperor Scripture, baka ganito rin ang ginawa ng Fire Spirit sa kanya. Ang Emperor Scripture ay sinasabing pinakamalakas na teknik na nilikha noong sinaunang panahon. Anuman ang dumating sa harap nito, kaya nitong harapin ang anuman. Umubo ng dugo, ang Werewolf King ay bumulong ng may pagnangalit ng ngipin na si Luchin ay walang iba kundi isang kasuklam-suklam na buhong. Si Luchin, na hindi natinag, ay ngumiti at sinabing may naisip lang siya. Naalala niya kung paano inangkin ng Werewolf King na hindi siya kayang talunin ni Luchin nang hindi ginagamit ang kanyang buong lakas. Ngunit idinagdag ni Luchin, kung tapat ka, katawa-tawa ang pahayag na iyon. Sinabi niya sa Werewolf King, kalimutan mo na ang pakikipaglaban sa aking buong lakas. Kahit ngayon, hindi pa ako lumalapit sa paggamit ng kahit 10% ng aking buong lakas. At gayunpaman, tingnan mo. Nakaluhod ka sa harapan ko. Nagpatuloy siya, sinabing kung tunay siyang may akses sa 100% ng kanyang kapangyarihan, matatapos sana ang laban sa isang suntok lang. Iyon ang dahilan kung bakit hindi dapat atakehin ang isang tao ng bulag-bulagan nang hindi nauunawaan ang kanilang tunay na lakas. Ang Werewolf King, na nanggagalaiti sa galit, ay sumagot. Sinabi niya kay Luchin na tumahimik, na hindi na niya kayang tiisin ang kanyang mga kasinungalingan. Umungal siya na siya ang makapangyarihang Werewolf King, ang mandirigma na personal na Samire sa milyon-milyong hukbo. Walang paraan na mamamatay siya sa kamay ng isang ordinaryong tao. Humalaklak siya at sumigaw na wala man lang tunay na pangalan si Luchin, tinawag siyang isang self-taught cultivator na walang mana. Isang tulad mo, hindi mo ako kailanman matatalo. Ngunit nanatiling kalmado si Luchin. Malamig siyang sumagot na iisa lamang ang paraan para maniwala ang Werewolf King sa katotohanan. Sa pagtatapos sa kanya ng tuluyan ng walang anumang salita, nagpakawala si Luchin ng isang mapaminsalang suntok, na nagpalipad sa katawan ng Werewolf King sa kawalan.